Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-4 na kabanata ng ikalawang Timoteo at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Mula sa unang Timoteo hanggang sa ikalawang libro ng Timoteo. Nakita po natin ang iba't ibang mga pagtuturo makikita po natin ang sitwasyon ni Timoteo dahil sa maraming mga pag-aatake na kanilang nararanasan. Ngunit naroon ang pagpapaalala ni Pablo at ang pagpapatatag ni Pablo sa kanya. Pinapakita dito ang sitwasyon ni Timoteo. May mga pagkakataon na kailangan niya ng higit pang pananampalataya. Kailangan niyang magpakatatag sa pagharap ng mga huwad na tagapagturo at sa pagharap ng mga taong umuusig sa kanya. At ngayong umaga ay nasa ika-4 na kabanata na po tayo. Ito po ang pinakapinal na sulatin ni Pablo. Naroon marahil ang pagtatanong na matapos isulat ito ay makakapagsulat pa kaya si Pablo ng iba pang mga sulatin. Maging si Pablo ay hindi sigurado kung ito na nga ang kanyang huling mga araw. Sa verse 6, sapagkat tumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Ito po ang pinakahuling kabanata. Maaari po nating ilagay ang ating sarili sa sitwasyon ni Timoteo at atin pong tanggapin ang huling mga habilin at tagubilin ni Pablo. Para po sa kabanatang ito, bibigyan natin ito ng pamagat na ang huling tagubilin. Si Pablo ay naglingkod sa Diyos ng higit pa sa 30 taon. Sa kanyang edad na yon ay nagbago siya mula sa pagiging isang taga-usig hanggang sa isang taga-sunod ng Panginoong Hesus. Siya ay nakapagtayo at nakapagtatag ng ilang mga iglesia. At hanggang sa pagkakataong iyon, ay nais niyang ibigay ang kanyang huling tagubilin. Kanyang binibigyang payo si Timoteo. Sa verse 1 to 5, ito po ang huling mga tagubilin. Sa verse 1, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, inaatasan kitang ipangaral mong salita ng Diyos. Nangangahulugan po ito na ang mga iba pang sasabihin ni Pablo ay seryoso. Masasabi po natin na ang kanyang mga sasabihin sa talatang ito ay mga napaka-importanteng payo.
Alam niyang siya'y haharap sa Panginoon at hahatulan din ng Panginoon. Ngunit narito ang kanyang mga bilin. Una ay ang ipangaral ang salita ng Diyos. At maging handa lagi. Kahit ano pa mang sitwasyon, ay kailangang pagsikapan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sa kahit ano pa man pong panahon na mayroon tayo, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay dapat na gawin. Ikalawang payo ay ang magkaroon ng focus. Kahit ano pa man pong sitwasyon, naroon ang pagpapayo ni Pablo kay Timoteo na magkaroon ng focus. Sa libro ng Timoteo ay nakabasa tayo ng ilang mga pangalan. May mga taong nabanggit na siyang naging mga tagapag-usig ni Pablo. May mga taong umaatake kay Pablo at maging sa iglesia. Kung kaya naman, naroon ang pagpapaalala ni Pablo na maging matatag si Timoteo. Sunod ay ang manghimok at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob. Sinasabi ni Pablo dito na kailangang maging matyaga ni Timoteo sa pagtuturo, lalong-lalo na sa paghimok, sa pagtatama at sa pagpapalakas ng kanilang loob. Palakasin ang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Kailangang subukan ni Timoteo ang lahat ng kanyang makakaya upang himukin, sabihan at palakasin ang kanyang kongregasyon. Ito ay upang matulungan ang kanyang mga tao o ang kongregasyon na makabalik sa kalooban ng Diyos. Bakit po natin kailangang maging matyaga sa pagtuturo? Kung matatandaan po natin, kung tayo po ay mga cell leader sa ating pagtatama ng ating mga kapatiran, ay hindi lamang po natin dapat ito gawin ng isang beses. Kailangan po natin itong gawin ng paulit-ulit. Naroon ang pagbabahagi ng salita ng paulit-ulit, pagpapayo ng paulit-ulit. Dahil maaaring magpabalik-balik po sila sa kanilang kasalanan at maling mga gawa. Kung kaya naman, kailangan magkaroon ng pagtsatsaga sa pagtuturo, sa pagtatama, at sa pagpapalakas ng kanilang loob. Maaring naroon ang pag-iisip natin na tanging si Pablo at Timoteo lamang ang magkakaroon dapat ng ganitong pagtsatsaga sa pagtuturo. Ngunit sa ating pagbabasa, ang paalalang ito ay para din po sa atin. Kailangan nating maging matyaga sa pagtuturo. Maaring may mga pagkakataon na hindi po nakikinig ang ating mga dinidisipulo at hindi pa rin sila nagbabago. Ngunit muli,
Tulad ng payo ni Pablo, kailangan po nating maging matyaga sa pagtuturo sa kahit ano pa man pong panahon at kahit anong sitwasyon. So verse 3, sapagkat darating ang panahon hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nilang kanilang hilig. Sa pagdating ng mga huling araw ay maraming mga tao ang hindi makikinig sa tamang katuruan. Ang mga taong tinutukoy dito ay tayo na mga Kristiyano, mga taong sumusunod sa Panginoon. Hindi po mga hentil o mga hindi nakakakilala sa Diyos ang nababanggit po dito. Tanging ang mga tagasunod din ng Diyos ang siyang maaaring makaranas na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Ito ay dahil magiging paulit-ulit na lamang ang mga pagtuturong ito at mapagsasawaan pa. Kung maririnig po natin ang ilang mga ikalawang henerasyon ng mga Kristiyano, ay mula pagkabata ay kilala na nila ang Diyos, ngunit sa kanilang paglaki ay magsasawa na sila sa pakikinig ng mga katuroang ito at magsasawa na sa pamumuhay bilang tulad ng mga Kristiyano. Para sa kanila ay magiging paulit-ulit na lamang ang mga ito. Naroon ang kanilang pag-iisip na alam naman na nila ang salita ng Diyos at ginagawa na nila ang mga ito at sila magkakaroon ng desisyon na panahon na upang tumigil sa pagsunod. Kung kaya naman, kailangan nating maging maingat. Maaaring sa ating pagsunod sa Diyos, matapos ang ilang mga taon ay mapapagod din tayo. Maaaring makaranas po tayo ng samot-saring distraction, ano magiging dahilan upang iwasan natin ang salita ng Diyos o iwasan natin ang pagpapatuloy sa pagsunod sa Diyos. Kung kaya naman kailangan nating maging maingat, huwag po tayong mapagod sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag po tayong mapagod sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Halimbawa, sa atin pong simbahan, dito po sa 611, ay maaaring naging paulit-ulit na ang ilan nating mga pagtuturo. Lalong-lalo na pagdating sa mga Bible School students, dahil sa panahon ngayon ay nagtuturo po tayo ng expository preaching. Kahapon sa aming cell group ay nagbahagi kami sa cell group na sa aming na 7 beses na naming 7 beses na kaming nakikinig nitong lesson tungkol sa expository preaching. At naroon ang pagtatanong na bakit pa ulit-ulit ang verses na itinuturo ni Pastor Joshua. At tulad ng halimbawang ito ay maaaring magkaroon tayo ng pakiramdam na paulit-ulit na ang lahat. At ang pakiramdam na ito ay hindi mula sa Panginoon bagkus ay galing sa ating kalamnan. Ang bawat pagrereklamong ito ay mula sa ating kamunduhan.
Ngunit para sa perspektibo ni Pastor Joshua, ang pag-uulit ng mga ito ay para ang lahat ay patuloy na matuto at nang higit na maintindihan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kung talagang naroon ang pagnanais natin, pagnanais natin sa Panginoon ay palaging mayroong bago tayong mararanasan mula sa Kanya. Ngayon, sa verse 5, ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. May ilang mga simbahan na maaaring lumayo sa katotohanan. May mga pagkakataon na ang mga isyu ng mag-asawa ay lumalabas po ang hindi pagkakaintindihan at ang paglayo sa katotohanan na itinuturo ng Diyos. Ngunit dito, pinapaalalahanan ni Pablo si Timoteo na maging maingat. Maging maingat lalong-lalo na sa pagtatatag ng iglesia. Maging mahinahon sa lahat ng oras, magtiis sa panahon ng kahirapan. Maaaring may mga pagkakataon na lalabas ang iba't ibang gusot at ang pagtutulak mula sa ibang tao ngunit kailangan pa rin maging mahinahon. Sa kabila ng mga pag-uusig at pag-aatake mula sa kaaway, kailangan nating maging matatag sa pagsunod sa Diyos. Kailangan po nating gambanan ang ating tungkulin. Kung tayo po ang nasa sitwasyon ni Timoteo na nakakaranas ng iba't ibang mga pag-atake sa kabila ng kanyang murang edad, ano po kaya ang gagawin natin? Naway tulad ng sinabi ni Pablo ay maging matatag po tayo sa pagsunod. Na kahit may mga taong nagnanais na buluktutin ang bawat mong sasabihin, huwag po nating piliin na mapanghinaan ng loob, bagkus ay magpakatatag at gampanan ng mabuti ang tungkulin bilang lingkod ng Diyos. Ito po ang huling mga tagubilin ni Pablo para kay Timoteo. Parehong tagubilin ang ating dapat na alalahanin. Sa buhay ni Pablo, alam niyang ginagawa na niya ang lahat ng ito. Kahit siya'y nasa bilangguan na, ay ibinabahagi niya pa rin ang salita ng Diyos. Kahit na siya'y nakakaranas na ng iba't ibang pag-atake, ay naroon na siya'y nagtitiis pa din at naglilingkod sa Diyos. Kung kaya naman siya'y isang magandang halimbawa at kung kaya kayang-kaya niyang patatagin ang loob ni Timoteo. Sunod, so verse 6 to 8. Para kay Pablo ay nagmistulan siyang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ng dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Sinasabi ni Pablo kay Timoteo na kanyang natapos na ang dapat niyang takbuhin.
At sa lahat ng kanyang ginawa ay naroon ang kanyang paniniwala na nanatili siyang tapat sa pananampalataya. Pagdating sa ibang tao, maaaring ang naging sitwasyon ni Pablo ay nakakapagod. Ngunit para sa kanya, naroon ang kanyang pag-asa mula sa Panginoon at ang higit na pananampalataya sa kanya. Ang kanyang pag-asa ay nagmula sa katotohanan na matakakamtan na niya ang koronang nakalaan sa kanya. Ginagamit ni Pablo ang kanyang buhay at ang pagpapatotoo ng kabutihan ng Diyos upang palakasin ang loob ni Timoteo na maging tapat lamang sa pananampalataya at maging tapat sa paglilingkod. Hindi na dapat niya alalahanin kung ano ang nangyayari sa paligid at huwag dapat siyang magambala kung ang iglesia ba ay matatag o hindi. Bagkus ay magpatuloy lamang siya sa paglilingkod dahil naroon ang koronang nakalaan pagdating sa mga matutuwid na tao at pagdating sa mga taong tunay na sumusunod sa Panginoon. Naway maging tulad tayo ni Pablo. Nais ni Pablo na ipakita ang kanyang buhay sa atin. Kanyang ipinapakita kung ano ba ang dapat na uri ng pananampalataya at pag-asa na mayroon tayo. Ipinapakita niya kung ano dapat ang uri o level ng pagnanais na mayroon tayo pagdating sa ating relasyon sa Panginoon. Sa ating paglago sa simbahan, maaaring may mga pagkakataon na nais lamang nating gawin ang ministeryo. Nais lamang nating gawin ang nais lamang natin ay ang makita ng iba at ang madakila. Natatakot tayo na hindi mapapurihan ng iba kung kaya mabilis po tayong mapanghinaan ng loob. Ngunit ngayong umaga ay nais ng Panginoon na mangusap sa atin sa pamamagitan ng buhay ni Pablo. Naway mas higit ang pag-ibig na mayroon tayo sa pagdulog sa Diyos. Higit dapat ang pag-ibig natin na makita ang kanyang kadakilaan. Naisin natin na maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Ang nakikita ng Diyos ay ang puso natin para sa Kanya. Sa atin pong mga bagong turo, bago pa man po tayo mapupunan ng bagong alak mula sa Panginoon, naroon po muna dapat ang pagnanais natin para sa Kanya. Sa tuwing ako'y dumadalo ng worship services, ay pinipikit ko ang aking mata sa kananalangin at aking ipinapanalangin na naway ang pagnanais ko para sa Diyos ay maging tulad, ay maging consistent at magpatuloy kahit pa sa paglipas ng panahon. Ikatlong seksyon sa verse 9 to 18. Nais ipakita ni Pablo ang kanyang buhay. Ito ay mga personal na tagubilin ni Pablo para kay Timoteo.
Dito ipinapasa ni Pablo kung ano man ang kanyang mga natutunan sa kanyang buhay at ibinahagi ang ilang mga pangalan dito. Ang ilan sa kanila ay mga taong nilisan na ang iglesia, tulad ni Demas na nahumaling sa sanlibutan kung kaya siya ay umalis sa iglesia. May mga ilan din na umalis upang maglingkod sa ibang lugar. At sa verse 11, hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang may tutulong niya sa aking mga gawain. Dito makikita po natin ang mga taong inaalala ni Pablo. Maaring sa paglilingkod ay hindi lahat ng tao ay magiging tapat din tulad natin. At sa paglilingkod nga ni Pablo ay hindi lahat ay tapat tulad niya. Ngunit kanyang ipinaubayan na lamang sa Diyos ang sitwasyon ng ilan niyang mga kapatiran na lumisan na sa iglesia. Narito ang pag-aalala ni Pablo sa mga taong nakasama niya sa paglilingkod. Sunod na verse, pagpunta mo rito, dalhin mo ang aking damit na iniwan ko sa Troas sa bahay ni Carpo. Naniniwala po ako na ang tagubilin na ito ay naisulat pa sa panahon ng taglamig. Sunod ay nakiusap si Pablo na dalhin ang kanyang mga aklat, lalo na ang mga gawa sa balat. Para sa ilang mga scholar, ang mga aklat na ito na gawa sa balat ay ang salita ng Diyos. Ito ay mga katuruan na mula sa Lumang Tipan. Dito makikita natin ang sigasig ni Pablo na pag-aralan ang salita ng Diyos at isulat pa ang kanyang mga katuruan. So verse 14, napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Ngunit sa verse 16, naalala ni Pablo na marami ang nang-iwan sa kanya. Ngunit naroon ang kanyang panalangin na sila'y patawarin nawa ng Diyos. Dito makikita natin na tulad ni Jesus ay hindi kinondena ni Pablo ang mga taong nagbigay ng sakit sa kanya. Dahil sa verse 17, sabi ni Pablo dito, ay sinamahan pa rin siya ng Panginoon at binigyan ng lakas upang ipangaral ang kanyang mga salita. Ang tanging focus ni Pablo ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang tanging focus niya ay ang pagpapalaganap ng kanyang kabutihan. Kaya makikita po natin dito na ang pinaka-focus ni Pablo ay ang maglingkod sa Diyos. Pagdating sa mga normal na tao,
Ang focus ay madalas nasa kayamanan, sa pamilya. Ngunit para kay Pablo, ang pinaka-focus niya ay ang mga bagay na may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Sa verse 19 to 22, ito na ang wakas na pagbati ni Pablo. Si Pablo ay malapit ng mahatulan, ngunit naroon pa rin ang kanyang pangangamusta sa mga kapwa niya lingkod. Sa seksyong ito, makikita po natin ang pangangamusta ni Pablo sa kanyang mga kapwa tagapaglingkod, lalong-lalo na sa mga may sakit. Makikita po natin dito ang kadalisayan ng puso ni Pablo. Sa verse 22, naway sumayo ang Panginoon at pagpalain ka ng Diyos. Ito po ang wakas na pagbati at tagubilin ni Pablo. Ito po ang mga pangwakas na pagkakataon ng kanyang buhay. Maaring marami sa atin ang nag-iisip na tayo ay bata pa. Ngunit sa pamamagitan ng librong ito ay nangungusap po sa atin ang Panginoon. Sa mga kapatid po natin na maaaring nasa simbahan na ng 20 o kaya 30 taon na, naway magpatuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Diyos at maging masigasig tulad ni Pablo. Naway tulungan tayo ng Diyos at naway mangusap siya sa ating buhay.
Tuon po natin ang ating paningin sa Panginoon dahil siya ang karapat-dapat nating purihin. Purihin natin siya sa espiritu at katotohanan. Siya ang Panginoong Hesus. Panginoon, pinapasalamatan ka namin at pinupupurihan. Ikaw ang Hari. Ikaw ang Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang aming punong pastol. Ikaw ang aming Mesaya. Mga kapatid, purihin natin ang Diyos at sambahin siya. Naway ang bawat papuri natin ay makarating sa kalangitan. Ating iproklama ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Panginoong Hesus, pinupuri ka namin dahil ikaw ang tunay na Diyos. Pinapasalamatan ka namin. Dahil sa tuwing bibilangin namin ang bawat mong biyaya sa aming buhay ay hindi po namin ito mabilang sa sobrang dami. Panginoon, naway mamalagi ang katotohanan ng iyong salita sa aming mga puso. Mga kapatid, maaari po tayong umupo. Si Pablo sa kanyang huling habilin ay naroon ng kanyang pagpapaalala at pagpapatatag na ating iproklama ang salita ng Panginoon sa kabila ng iba't ibang sitwasyon sa ating buhay. Dapat tayong maging matyaga sa pagtuturo, magturo ng may pag-ibig. Bawat kapwa po natin lingkod sa simbahan at mga cell leader, maaaring sa iyong pagdidisipulo, maaaring nakaranas ka ng hindi pagkakaintindihan, naroon ang iyong pagtuturo at pagtatama. Ngunit dumadating sa punto na ika'y hindi maintindihan at inaatake pa ng iyong mga cell member, kung kaya naman ikaw ay nasaktan. Maaaring may ibang mga cell members kang iniwan ka at iniwan na rin ang simbahan. At dahil dito ay nasaktan ka. Kung ikaw po ang taong ito, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso. Maaring hindi ka natuwa pagdating sa iyong pagdidisipulo. Sa iyong pagdidisipulo ay laging may gusot, may hindi pagkakaintindihan. Maaaring isang araw ay dapat kang magkakaroon ng cell group meeting, ngunit ang iyong mga cell member ay hindi nakarating. At dahil dito ay naging malungkot ka. Kung ikaw po ang taong ito, ay maaari kayong tumindig at kayo'y aming ipapanalangin. Maaaring may mga pagkakataon na nais mong iproklama ang salita ng Diyos at nais mong magdala ng mga tao sa Kanya.
ngunit hindi ito nagagawa ng tama. Maaari din po tayong lumapit at nang maipanalangin. Naway palakasin tayo ng Diyos. Alam mong kailangan mong magdisipulo. Ngunit may mga pagkakataon na ikaw ay napanghihinaan ng loob sa pagdidisipulo. Atin pong ibigay sa Diyos ang bawat kapaitan at sakit ng loob natin. Huwag po tayong sumuko sa pagdidisipulo. Ang pagdidisipulo ay hindi madali at paniguradong naroon lagi ang iba't ibang mga sitwasyon na magbibigay kahirapan sa atin. Maaaring napanghihinaan po tayo ng loob, ngunit umasa lamang po tayo sa Diyos dahil tayo kanyang tutulungan. Panginoon, ako man din ay nagdidisipula ng 20 taon at ako'y nakaranas din ng iba't ibang mga sitwasyon. May mga pagkakataon na dapat akong magsakripisyo, ngunit ang natanggap ko lamang ay ang pang-iiwan ng ilan sa aking mga cell member. Naroon ang pakiramdam na ako'y hindi importante at ang panghihina ng loob. Ngunit sa pagkakataong ito, naway bumaba ang banal na espiritu at pagalingin ang bawat isa sa problemang ito. Panginoon, naway pagalingin mo ang mga cell leader na ito. Sila ay nagsakripisyo ng kanilang panahon, ng kanilang enerhiya, upang tulungan ang kanilang mga cell member. Sa tuwing sila ay nakakaranas ng mga mahihirap na sitwasyon, ang mga cell leader na ito ay naroon upang tulungan sila. Naroon ang kabigatan ng loob, naroon ang kapaguran sa espiritual at emosyonal na aspeto ng kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang pagpapagal ay maaaring hindi pa rin sila naintindihan ng kanilang mga cell member. Kung kaya naman, Panginoon, naway lukuban mo sila ng iyong pag-ibig. Bigyan mo po sila ng higit pang pag-ibig na mula sa iyo. Pagalingin mo ang kanilang mga puso. Panginoon, naway punasan mo ang kanilang luha. Sa aking pananalangin ay nakakita po ako ng isang litrato. Nakikita ko na ang lahat ay tulad ng mga malalarong tumatakbo sa isang tracking field.
Matapos ang isang round ay tatakbo pa ng isang round. Hindi alam kung kailan titigil. Hindi alam kung nasaan ang katapusan. Ngunit sa iyong pagtakbo, naroon ang iyong pag-iisip kung kailan ako titigil. At sa iyong pagtakbo ay nadapa ka, kung kaya naman ikaw ay may mga sugat sa iyong paa, sa iyong mga tuhod. At naroon ang iyong pagtatanong sa Diyos, Panginoon, kailan ako titigil sa pagtakbo? Kailan ako pwedeng magpahinga? Kailan ako pwedeng umupo? Ngunit sa track and field na yun ay nakikita mong marami pa rin ang tumatakbo. At higit mong nararamdaman ang pagod. Nais mo nang tumigil. Ayaw mo nang magpatuloy. Kung iyon po ang iyong sitwasyon ngayon, kung ikaw po ba ay mayroong depression ngayon, nakikita ko, no, kung tayo man ay titingin sa Diyos o kaya ay magpo-focus sa Kanya, ang Diyos mismo ang tutulong sa atin upang makapatindig muli. Sinasabi ng Diyos, anak, mahal kita. Hindi madali ang iyong tinatahak, ngunit nakikita ko ang Panginoong Hesus na itinitindig ang bawat isa. At ang Diyos mismo ang siyang magbubuhat sa atin upang makapagpatuloy. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na siyang tutulong sa bawat kapatiran naming nadapa at nasaktan. Hindi mo na kailangang tumakbo ng mag-isa dahil ang Diyos ang magbubuhat sa iyo upang makapagpatuloy. Ikaw ay binubuhat ng Diyos. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na tutulong sa bawat isa. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Maraming salamat, O Diyos. Sinasabihan po tayo ni Pablo na iproklama ang salita ng Diyos sa kahit anuman pong sitwasyon, kung kaya naman aking pinagpapala ang bawat isa. Naway magkaroon tayo ng sigasig na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Here is where I lay it down. Sinasabi po ng Biblia, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Mga kapatid, magkaroon po tayo ng prophetic act.
Naniniwala ako na wala pa po tayo sa dulo ng ating buhay. Gayunpaman ay gawin po natin ang prophetic act na ito. Ito ay bilang simbolo na magpapatuloy tayo sa paglilingkod at manatatiling tapat sa ating pananampalataya. Tutulungan po tayo ni Pastor Leora at The Edmond. Pagbutihin po natin ang ating pakikipaglaban at tapusin ang ating takbuhin kung kaya gawin po natin ang aksyon na ito. Ako po ang leader na mangunguna sa bawat isa na pagtakbo. I will run to you. Magpatuloy po tayo sa pagtakbo para sa Panginoon. At magpatuloy po tayo sa pakikipaglaban at maging tapat sa pananampalataya. I will run to you. I will see you move. By the power of your Spirit, says the Lord. I will run. Sa atin pong pagtakbo, ay pumasok po tayo sa Espiritu ng Panginoon at iproklama na ating pananatilihin ang ating pananampalataya sa Kanya. Magpapatuloy kami, Panginoon, sa pagtakbo. Tayo po ay tumakbo papalapit sa stage. Panginoon, tulungan mo kami na iproklama ang iyong mga salita sa lahat ng panahon at alam namin na sa lahat ng pagkakataon ay kasama mo kami. Sa ating pagtakbo, tayo ay binubuhay ng Panginoon, huwag po tayong sumuko. Kikita ko na ang bawat isa ay mayroong kaligayahan at ang buhay na mula sa Diyos ay nasa bawat isa. Sabihin po natin sa Panginoon, Panginoon, nais ka naming makita sa aming mga buhay. Tayo po ay manalangin. Banal na Espiritu, maraming salamat sa iyong pangunguna sa bawat isa sa Espiritu. Lahat kami ay nagnanais na tumakbo papunta sa iyo.
Naway iyong pagpalain ang mga taong nagnanais na makita ka. Buksan mo ang espiritual na mata ng bawat isa na sa aming pagtakbo. Naway ipakita mo ang iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ay alam po naming ibinibigay mo ang korona ng katagumpayan sa bawat isa. At ang koronang ito ay naipuputong sa ulo ng bawat isa. Ang mahalaga ay hindi ang papuri mula sa ibang tao, bagkus ay ang papuri na mula sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami na iputong lamang ang korona ng katuwiran. Naway mangusap ka sa aming buhay. Naway masabi natin na pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Naway sa buong buhay natin ay makita natin ang kadakilaan ng Diyos. Panginoon, ilagay mo ang imaheng ito sa puso ng bawat isa bilang kalakasan. Panginoon, maraming salamat dahil iyong tinatawag ang bawat isa bilang iyong tagapaglingkod. Sa kabila ng mga sitwasyon na napakahirap ay naroon pa rin ang iyong paggabay. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, naway pagpalain mo ang bawat isa na magkaroon ng puso at isip na tulad ni Pablo. Tulungan mo ang bawat isa sa pangalan ni Hesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang deposyon. Magandang umaga.